Well, alam nyo ba na nakapunta tayo sa media conference ng Lumuhod Ka sa Lupa at nakakuha tayo ng mga set secrets mula kay Judge Benito Balmores at Miguel Aguirre. Ang mga very so far ka-evil man. Sobrang pagka-evil ng mga kontrabida ng teleseryeng ito. Ano ang mga malaman? Ano kaya ang nalaman natin dito? Let's watch this. Pag kunwari, masyado sila seryoso. Actually, mas minamanya ko yung mga boys. Kapag kay Kiko, yan, may mga seremonyas kami. Kumbaga, pagpag muna kami ng tension. Pag kay Sid, ako pinapagpag niyan kasi balbas pa lang niya, nararamdaman ko na yung character. Napapareact na ako. My process is I don't memorize the script. I memorize my character. And I build that character to the point that sometimes I have to fix my lines para pumasok. But other than that, I guess I try to be as comfortable as possible so that I don't feel the pressure. And then when it's time to go, it's time to go. It's no playing, no nothing. It's an opposite reflection of what's happening inside of what I need to do. Para sa akin, mga may hirap na scenes is like pag yung mananakit ka ng babae. Meron akong isa na papaluin ko siya ng sinturon. Meron akong isa na sasampalin ko sa mukha. Gamot, maintenance. Di ba hindi pwedeng kalimutan yun? Kasi alam mo na, you only have one heart, di ba? You have to take care of it. Yeah, so my car is an extension of my house. It's probably why I don't need it. That's how I stay comfortable. I watch, I bring my whole home with me. Entertainment from video games to movies. Everything and anything you can think of is in my car. And so that's what I bring. And then I bring my balls. Andre, oh my God. He was quiet and he was like a little puppy in the beginning. And then he just matured and he just found his voice and his person as an actor and he just ripped everyone apart. He was amazing, especially towards the end. Nakakatuwa. Oo, meron kasi akong binigay na gift na syempre hindi namin pwedeng i-reveal sa inyo. So who knows, baka pwede namin sabihin sa, di ba, ending ng Lumuhod Ka sa Lupa. Pero garantisado to na pag nalaman ninyo, masasabi ninyo sa mga sarili ninyo na sana nagkaroon din ako ng ganyan. Gardo. Binabakla ko sila palagi. Kapag kunwari, masyado sila seryoso. Ayan, di ba? Actually, mas minamanya ko yung mga boys. Mark Anthony, Sid Lucero, Kiko Estrada. Si Sir Gardo likes to do TikTok in between takes. Yan ang, yan. Sample. Bagong-bago, di ba? Oo, actually, isa yan dun sa mga, kumbaga, pag nag-warm up yan, or minsan like after a very heavy scene. So yan, TikTok. Grabe, no more yan. Ang cute nila behind the scenes. So, yung makikita mong sobrang seryoso nila sa Lumuhod Ka sa Lupa, pero behind the scenes pala, grabe sila magkulitan. I think ginagawa nila yun kasi grabe na yung preparations nila towards their scenes kasi napakabigat. They would have to be in character. I think pang light naman nila ng mood yun. Diba? Diba? Ay, gusto ko rin i-note yung sinabi ni Sir Sid Lucero na yung kotse niya is extension ng house niya. Kasi ganun din ako. Gusto ko, ayokong mag-grab. Gusto ko lagi nakakotse kasi marami akong gamit sa kotse. Nandun na yung damit mo, diba? Nandun lahat ng kailangan mo.
Kulang na lang talaga Doon ka likuan. tumira. Okay ako dun. Oo. Ayan na nga guys. Sana nag-enjoy kayo sa aming Set Secrets and abangan pa ang Kapatid Connect for more. Yeah, paggaling. Oo, ito naman. Mababawasan naman ang sadness natin mga kapatid kasi after lumuhod ka sa lupa, meron ulit tayong action serye. Ang ating kapatid Wow, ano Prince to? of Primetime na si... Sorry, gumaganon yung aking laway. Kapatid of Primetime na si Kiko Estrada. Ito, panoorin ninyo kung ano ang sinasabi ko. Ano yan? Patingin. Roll! Sige nga. Shanghai. Mula sa lupa, kakawala ang isang kamao. Abangan. O sige, ito nga ang Totoy Bato, isa na namang obra ni Carlo J. Caparas, ang bibigyang buhay after nang lumuhod ka sa lupa. Pinagbidahan ito ni FPJ noong 1977 at ngayon naman napakot. si Kiko ang magiging Totoy Bato. Idol. Grabe, idol talaga ito si Kiko, no? Kasama rito ang newest kapatid star na si Bea Binene, mga batikang aktor na sina Mon Confiado, Yula Valdez at Noni Buencamilo. Yes, very exciting. Yes, Isang yes. action serye na naman ang ating Aabangan dito natin sa yan. TV5. Baka hindi ko yan naabutan dati eh. Oo, ito na yung Totoy chance Bato. natin. Totoy Parang- Bibo lang naabutan. Paano yun? Totoy Bibo. Actually, same. So it's time na mapanood natin kung Tama. ano talaga to. Isang obra to eh. Oo. I'm sure na tataas na naman yung ratings Yeah. yan through the roof. At since napaka-hot potato ngayon ni Kiko Estrada, dinayo pa natin ang shooting nila Totoy Bato para naman maka one-on-one ang Man of the Hour. Kiko? Abra? Norman? Totoy Bato? Pasok! Ang malaking bagay na natutunan ko sa whole show, to be honest, was patience and understanding. There was this beautiful scene that I was about to shoot Balmores and sumakas siya, tugtog, tugtog. Tapos parang nag-tight sa akin, tapos babariling ko na si Balmores. Bago ko kalabitin yung gatilyo, may paninindigan. So I was like, wow, that was a good edit. Masyado siyang mabait. Nahihiling ko sa'yo. Masyado siyang may paninindigan. He's too white. Kaya nga natuwa ako nung naging gray na siya eh. Nung medyo lumaban na siya, nung medyo pumatay na siya. Kasi he was too white. He was too good. It's patience and understanding. And kung pinaghirapan mo isang bagay, it will pay off. Maniwala ka lang sa sarili mo. Bigay mo lang yung 110%, tumalon ka lang. Basta maganda yung surrounding team mo. At tapat ka sa Diyos at sa buong pamilya, sa lahat ng tao. I promise you, brother, sister, walang mangyayaring masama. Pakito Diaz. Pelikula siya ni Lolo Erap dati. Tapos si Lolo Pakito yung kontrabida niya, siya si Toothpick. Gusto kong, if ever. Pero siguro pagtanda ko. Panday, FPJ. Yung wake ni Carlo J, nandun yung espada. Of course, I paid my respects. Pero parang may magnet yung espada na yun eh. Hinawakan ko, may don't touch pala. The Legend of Flavio. I want that. Feeling ko may magandang interpretation na naisip ako na bagay doon na sana pabigyan ako. Maramdaman lang nila si FPJ. Maramdaman nila si Pakito Diaz. Gusto ko paramdam sa mga Pilipino yung dating FPJ. Gusto ko balik siya. Actually, para sa lola ko to. Yung lola ko, yung asawa ni Lolo Pakito, si Lola Nena, lagi siyang nanonood ng telenovela. Umaga pa lang na bukas na yung TV. Pati commercial break, inaabangan. Alam mo yan? So, nung bata po ako, lagi siyang nanonood ng mga serye ko. Sana nandito siya para panoorin yung Totoy. Feeling ko siya talaga yung mag-enjoy nito.